Kakagaling lang ni Joel Embiid galing sa 2-game absence versus dito sa Golden State na wala pa siya sa usual game niya na meron siyang 14 points at 7 rebounds sa loob ng 30 minutes. Naputol na rin ang 30 or more points streak niya. Versus Golden State, 2 beses pa siyang nagkaroon ng alanganing play. Yung una kay Draymond Green, nung hindi sinasadyang nabagsakan kanina si Embiid nung hinabol niya ang bola nung second quarter. Nagstay pa rin noon sa game si Joel Embiid. Nung fourth quarter naman, 4 minutes mark, loose ball ulit na dito naman siya nabagsakan ni Kuminga sa kaliwang tuhod. Ang nireport ay sumasakit pa kasi yung tuhod ni Embiid kaya siya nakamintes ng 2 game. Base naman kay Coach Nick Nurse, unrelated yung nakuha niyang injury versus Golden State nung nabagsakan ni Kuminga at ipapacheck pa talaga sa MRI. Base kasi sa report, hindi na pwede makamintes ng nasa 6 na game si Embiid kung gusto niyang habulin yung MVP award. Sinabi na rin sa report na hindi pipilitin ni Joel Embiid na maglaro kung sumasakit pa rin yung injury niya sa tuhod. Meron na lang natitirang 36 games ang Philadelphia at maximum na 70 games ang pwede malaro ni Embiid kung malalaro niya lahat yun. Nasa 5 games din ang pwede mamintes ni Joel Embiid para sa minimum na 65 games. Medyo mahaba pa naman yung 5. Base sa 12 weeks na ranking ng MVP, 8 out of 12 doon si Joel Embiid na nangunguna. Ang susunod sa kanya si Nikola Jokic. Kailangan na lang din ni Jokic ng 18 games para ma-meet yung requirements. Nabase naman sa statement ni Joel Embiid ay hindi niya habol yung individual awards ngayon at yung championship na ang hinahabol niya. Puwera usog, kung sakaling hindi ma-meet ni Embiid yung 65 games ang magagawan sa pwesto ng MVP, si Jokic, Giannis, SGA, Luka at si Tatum. At yung mga players na yon gumagawa kasi ng history ngayon or merong magagandang stats para sa narrative. Meron namang magsasabing hindi na importante yung awards. Siguro dito sa status ni Embiid kasi nga championship yung kailangan niyang habulin ngayon. Pero sa ibang players, lalo na doon sa mga bata, importante yon. Gaya ni Tyrese Haliburton. Meron na lang natitirang 34 games ang Pacers. Hindi na pwedeng makamintes si Haliburton na nasa 5 games. Dahil nga sure in na makakakuha ng spot itong si Haliburton sa All-NBA team dahil siya ang top assist leader ngayon or top point guard. Kapag nasama kasi si Haliburton either first, second or third, makakakuha si Haliburton ng max na $260 million. Ito yung Derrick Rose rule o rookie max contract. Isa siya sa magiging highest paid player sa NBA at isa sa pinakabata sa loob lamang ng 5 taon. Base sa report dati, sa $260 million kung mamintes ni Haliburton ang pagkakataon dahil nga sa bagong rule, mawawalan siya ng $41 to $50 million. Siguro merong magsasabi sa comment section anong sure in na sa All-NBA team itong si Haliburton. Dahil yon sa report na maraming star player ngayon ang malapit na ring tamaan ng limit gaya ni na Butler, Booker at marami pang players. Si Ja Morant nakamintes ng ilang games noong nakarang taon na walan siya ng nasa mahigit $30 million. Marami pa naman yung 34 games pero hindi pa alam kung ano mangyayari dito kay Haliburton kung makakamintes pa siya ng 5. Base kasi sa interview ni Haliburton, hindi maganda yung bagong rule na nilagay ng NBA dahil marami namang player sa liga ang hindi talaga nakakalaro ng 65 games. Ito ang gusto ng mga team owner at bilang player kailangan niyang malaro yung 65. Bukod sa kanya, andyan pa si Desmond Bane na malapit na rin sa limit, si LaMelo Ball wala nang chance humabol doon, si Anthony Edwards na lang yung natitirang posible makakuha ng max contract. Ito ay kapag nasama siya sa All-NBA team. Merong 6 na spot doon sa guard position. So hindi ko lang sigurado kung binago na nila na positionless na. So hindi lang si Haliburton ang kasama dyan, pati na rin yung pipirma ng Supermax contract dahil kailangan nilang masama din sa All-NBA team within 2 years bago sila pumirma ng kontrata or mag-take effect. Kung magkulang sila sa games, maapektuhan din ang kontrata nila. Pero actually, 30% pa rin naman yung makukuha nila. Kumbaga, bababa lang ng 5% dahil 35% ang max contract or Supermax.